We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis! Welcome sa isang umagang puno ng patalbugan, pasiklaban at tarayan. Yes, I agree, sis. Alam niyo, sa isang pelikula o sa isang palabas sa telebisyon, may iba't ibang roles po ang napapanood natin na pinoportray po naming mga artista. Pero po, hindi magiging kompleto ang casting kung wala po nitong mga kontrabidang ito. Totoo ka dyan, correct ka dyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito dahil makakasama natin ngayon ang mga bagong kinaiinisan, pinanggigigilan, at kanilang pagganap as kontrabidas. So, eto pa lang, sis. Sis, super irritating sila. Ito ba ang sis? Sis? Ay. Ito ang sis. Ang sikip dito, ha. Sobrang init. Ah, ganun. Pwes, tumanda kayo sa amin mamaya. Pero syempre, aalamin natin kung gaano nga ba kahirap ang maging kontrabida. Madali ba to? Mahirap talaga. Nako, at effective kaya talaga sila. Tapos kung kontrabida sila sa totoong buhay, syempre. Yan at marami pa ibang interesting topics ang tatalakay natin sa pagbabalik na Sis! Sila yung nagbibigay ng problema eh. So kailangan gandahan yung karakter nila. Lagyan ng magandang structure yung characterization nila, yung karakter nila as kontrabida. Hindi lang basta nandyan na nagtataray, nagwawala, nagmumura, nananampal. Well, that's very 60s or 70s. Pero iba na ngayon ang kontrabida. Ang kontrabida ngayon pailalim eh. Minsan mata lang, alam mo na, kontrabida. Yung mga schemes nila, kailangan iniisip yun ng writer na mabuti. Anong schemes ang gagawin niya? Para mataranta ang bida mo o kaya yung mga characters doon sa paligid niya. Ngayon, paano magde-develop ang conflict kung wala ang kontrabida? Kontrabida ang magpapalabo noong buong conflict na yan. Kasi yung bida mo, react lang ng react sa ginagawa ng kontrabida. Kaya ganun ka-importante yung kontrabida na yan. Welcome back! Kasama po namin ang mga babaeng kinatatakutan, kinaiinisan po ng lahat ng tao. Kontrabidas of the new generation. Mylene. Hello. Anna. Hi! Zarina. Hi! Julia. Hello! Marjorie. Good morning. Jelly. Ay. Umpisahan natin. Ay, kayo ha, ino-okran niyo kami. Pwes ngayon, maghanda kayo. Correct. Okay. May mga characteristics sa mga kontrabida nung araw na talaga pag tinignan mo pa lang sila, yung mukha na silang galit. Yung mukha na silang aburdo sa buhay, yung mga kilay nila, makeup pa lang, damit pa lang, di ba, kinaiinisan na, kinatatakutan na sila. Pero hindi ata ganun sa inyo. Hindi ba, parang kunyari, ang aamo ng mga mukha ninyo. Correct. Lalo ito naman si Zarina, o tinan mo, para naman siyang commercial model na ng buhok. Angel. Oo. Pero wag ka. Namamarilyan. Bad sila. Bad. Grabe. Ano ba sasabi niyo? Kasalanan ba namin kung pinanganak kami maganda? Oo nga naman. Ay! Grabe! Oo, dali. Oo, di ba? Ito lang naman yung gusto nilang gawin naming trabaho. Eh kung nasasapawan namin sila, wala namin magagawa doon. Ay! Hindi ganun.
lalabas yung asin. Alam mo, napanggit mo kasi, Jen. Diba, angaan mo naman ang mukha ninyo? Bakit kayo Yun na nga, kaya nga, kontrabida? kasi dati yung mga kontrabida, sobrang dark yung makeup, di ba? Oo. So ngayon, pwede ng sexy yung kontrabida, Oo. pwede ng plunging yung outfit, Oo. di ba? Pwede ng ganon. Pero sa case ko, talagang mas kinakapalan namin ng konti yung eye makeup ko dahil Mas matapang. para makatulong kasi daw yung eyes ko medyo Yung eyes mo, Soft. puffy and soft. Awa effect, awa eyes. Yun. Parang So minsan, kailangan talaga nilang tapangan para makatulong dahil mahirap eh. Sobrang masyadong maraming muscles gagamitin para maging... Para gumanon. Yun. So natapangan. Yes, exactly. Kahit Diba? kaya baka mawalan kami trabaho. Okay, fine. Huwag masyado. Mas masarap nga bang maging kontrabida in terms of acting, ha? Kasi syempre, parang mas challenging. Kasi pag bait-baitan ka, parang, Wala lang, iyak-iyak ka lang. Parang ang exciting maging kontrabida, Oo. no? Ako ang tingin ko kasi sa pagiging kontrabida ka, para kang bading. Yung bading parang lahat legal. Pwede mong gawin lahat, may lisensya ka gawin lahat. Pag kontrabida ka, may lisensya ka rin gawin lahat. Almost anything. Parang, kaya mas may freedom. So, I think it's more exciting. And usually, mas napapansin yung kontrabida. For me. Yes, saka... syempre, kasi doon galit ang tao eh. Yun, kasi. Parang doon sa istorya, parang lagi ikaw yung nagpaplano, parang minamanipula mo. Yung bida, parang lahat na lang kung pwede matagta rin, diba? Lahat pinaplano ng Parang wala siyang nagagawa. Wala siyang Pero nagagawa. syempre, di ba, wala namang kontrabida kung walang bida. Ganun lang yan. Correct. Nagko-coexist Ikaw lang. nag-feed dun sa bida. Or ikaw nag-feed nung mga mangyayari sa kanya, yung Ikaw things that you go through. ikaw ang instigator. Ikaw instigator, ikaw nag-feed. You have the power. Yes! Paano yan, di ba? Minsan pag mga kontrabida kayo, may mga eksena nag-aaway kayo, nagsasabunutan. Alam mo, mas madali kasi pag lalaki yung fight scene suntukan kasi may daya. Eh di ba pag mga sabunot? Yes. Ay, ang hirap dayain siguro. Yan nga ang, Control. yun nga ang nabibwisit ako. Bakit ba ang lalaki pwede silang sumapaw, pero pag sampalan sa babae, kailangan ipatama? Diba? Sila jerk naman sila ng jerk. Tayo pwede naman i-jerk, pero ba't kailangan patamahin? Kaya may sound effect kasi. Kasi kailangan may... ang sampa. Eh bakit yung Ganyan. suntok pwede naman juk-juk? Gano'n. Ba't yung sa padik, gawin naman yung sound effect. Tsaka yung sabunot, masakit yun, aminin. Mahirap rin mga kontrabida, may mga Nakawig. oo. Wiggy wam, dyan, put ka dyan ng hair. Kwaf. Oo, kung kwak. Kaya tuloy pang nasa bunuta talagang bumbo. helps, ah. Kasi Yes. nag-try ko na yun, meron akong hairpin. Sabi ko, teka, sakit na, totoo na yan. Wait! Eh, dapat nag-work kayo ng ano mo, ng co-star mo, nung bida, pag nagkakaroon ng ganung eksena, kung paano gagawin. Alam Tulad ko yan. nung before kami ni Claudine, naka-fake nails ako, siya naka-wig. So, you have to make it look real without having to really hurt the person. Oh, exactly. But it's hard eh. Kasi pag galit ka, when you actually, di ba, mag-e-emote ka muna. Pag galit ka talaga, nanginginig ka, hindi pwedeng kalkulado rin yung galaw. Doon na papasok yung acting. Doon. Dalawa lang yun. Either umoe ka, sumobra, at magkasakitan kayo talaga. Or parang hindi naman kayo parang ilang na. Parang sakit na sakit yung date. It just has to be well rehearsed. Eto na, nangyari na ba sa inyo na nagkasakitan talaga kayo ng kaanuhan nyo? Ikaw? Yeah, kami ni Judy Ann. Ano nangyari? We had like 2 scenes na magsasampalan kami. Yung una dun sa house ko. So, kami parang we talk about it na parang, okay lang ba? Medyo talagang ididikit ko. Okay lang din. So, okay din. Siguro may pagka-sadomasochist kami pareho din. Gusto manakit kasi pero okay lang kasi like, pinag-uusapan naman namin na, medyo dito kita, anhin, tatamaan kita dito, tapos sasampalin din kita. Semi-choreographed, pero parang so you can expect it also na Doon ka baka naman mamaya mali ang ano mo. Dahil mo dito ka tinamaan, pero nakaganon ka. Ang pangit mo. in-uppercut ko. Oo, mali yun, mali. Sa kayo, wala kayong mga istorya na nagkasakitan talaga kayong mga ano? Hindi. Sa akin naman, kami ni Sunshine Dizon. Pero sa amin ngayon, katulad sabi ni Maylene, kino-choreograph naman namin. Hindi siya sinabi ako na merong hairpin. Hindi, maganda naman doon sa kay Sunshine. Siya talaga yung masabi, sige ate Ana, okay lang sa akin. Tapos parang feel na feel niya. Magalang pala si Sunshine. Ate Ana. Alam niya talaga yung sa akin. Okay lang sa akin. Tita Marjorie. Sakit. Ano pa kaya ang tawag niya sa akin? Dali. Parang nakakatuwa doon sa bata na yun. Bata na yun, no? Just kay Sunshine,
lalapit siya pagkatapos ng scene, umiiyak siya. Thank you, Katrina. Panonoorin namin sa monitor. There are some actors na gusto nilang sinasaktan. Para natin tulungan yung motivation. Enna, yung nakaka-eksena ko si Enna. Yung maliit na bata. Gusto nun, tatakutin mo siya, gusto niya saktan mo siya para lang marating niya yung emotion na yon, yung dapat niyang marating. There are some people, like Gloria Romero, nagka-eksena kami, nasaktan ko si Tita Glo by accident. Because medyo dapat isa lang yung sampal niya, humirit siya ng 4. Yung pang mga tulo, sabi ko, sandali! Ayun, tumama, nag-bone to bone kami. Nasaktan ko si Tita Glo nun. Medyo, yung mga little accidents na hindi mo maiwasan. Hindi naman kayo Yan ang nagtatampo. peril na. Hindi Alam naman. naman na Tita Glo. Tita Glo naman, seryoso. Sobrang professional. That is talagang Okay, sa opinion nyo, ano nga ba ang katangian ng bawat actor or actress na masasabi nyo, uy, talagang grabe, ang galing niyang kontrabida? Kapag sobrang nakakaasar na siya, alam mo, yung apektado ka, tapos na yung show, buwisit ka pa, Gusto mo pa katulad siyang ni patayin. Sally. Di ba? Talagang alam mo yon, yung galit ka, it stays with you. Or parang yung mga anak mo, ayaw ka na rin kausapin. Oo, ganun. Yun, effect. At saka pag ang mga bata, takot na talaga sa taong yun. Effective ka na talagang kontrabida. So, meron ba nangyari na sa inyo na talaga namang niyuyurakan kayo pagdating niyo sa labas, sa bahay? Ako, mami ko. Ay! Mami ko. Galit ang mami. My mom's in the States, di ba? Tumawag siya. Minsan daw, nanonood siya ng show, biglang sabi niya, naku, ito talagang saling doon, napakasama na, naku, anak ko nga pala ito. Hindi na siya Nawala sa sarili mo. Na yung nakakalimutan Na-carry niya. over. Na, anak ko pala ito. Tapos nag-worry na siya. Kasi meron mga tao sa labas, sa mga malls, ganyan. Gusto nila akong i-attack talagang ganyan. Buti na lang may mga kasama akong na taga-block. Katulad ni Ami Perez, taga-block ko yun. Ng mga kurot. Ganun lang. Kayo? Sa akin din. Hindi mo naman nagagawa, pero plano. Kunyari, pupunta ka sa place na to. Then after that, alam mo, dapat sasabunutan ka namin. Yung mga ganun. Dapat sasambalin ka namin kasi alam, mabait ka pala. Buti na lang hindi natutuloy. Sa akin naman, nangyari naman sa akin. Kasi meron time, diba, Marge, na yung character ni Clarissa doon sa Ikaw Lang Mamahalin, naging bad siya, diba? Naging bad na siya ngayon. So, nung nawala ako, may time na nawala ako ng mga isang buwan, nakikita ko ng mga tao sa mall, kunyari mga bagets na fan, nasabihin na sa akin, "Uy, tibay ko yung kontrabida ni Sunshine." Ganyan ang mukha. Total, sa bahay naman siya eh. Pwede pa patayin mo na siya? Kumbaga, ako parang feeling nila, ako yung... Nakipag-connive pa sila sa'yo. Nakipag-connive sila sa akin. Ako, teka, bago ata to Ako, inuutusan niyo ako. Dali lang po. Hindi pa ko sa akin. Utusan ka na. Ganyan, or meron naman time, syempre, may mga bad days. Diba? May oras na talaga wala ka sa mood. Tapos, ay, Ako, may ganyan. kontrabida pala talaga sa May totoo. ganyan. Masama pala talaga ang ugali niya. Ay, may ganyan ako. Nag-grocery ako. Di ba parang nagmamadali ka. Mag-isa pa ako talagang nag-grocery. Mainit ang ulo mo, hindi Dek. naman, alam mo, hindi naman tama yung bawat row ng grocery. Hi, nakikita. Kasi naman may mga tabot nag-hi to feeling masyado naman ako, di ba? So, I'm doing my own business, ganyan-ganyan. Hindi naman nag-hi sa akin yung tao. So, syempre, dadaan ko, nagpapa-impress siya sa mga kaibigan niya. Taray pala talaga. Dumiretso ko. Tapos parang hindi, I didn't get over it. Nakalik ako. Ano sabi mo, ha? Ano sabi mo? Sabi ko. Yan na si Marge. Ay, mabait ka naman pala. Sabi, hindi ako mabait sa personal. Malis ako, ibabawin. Mabait ka naman pala, pero yung entrance ko sa kanya, ano nasabi mo? Anong masasabi nyo ngayon na ang kontrabida daw ang talagang nagdadala ng story? Oy! Hindi naman. No. Katulad nga sinabi ko kanina, nagko-coexist naman kami dalawa. Kung walang bida, walang kontrabida. Sa bagay, kung wala ka apihin. Oo, Mariosep na puro na lang consumption ipapakita mo na wala na. Alam mo, ang mga Filipino viewers, talagang gustong-gusto nila yung story ang may inaapi. Kaya talagang hindi pwedeng mawala ang rating pag may Para siya, Tapos kapag yung lalumabas na Victor yung bida, yun ang pinaka... Tsaka talagang naiiyak sila yung naiiyak sila sa sobrang tuwa. Pero inaabangan nila yung time na makaganti. Ang pangit lang sa kontrabida, lagi silang namamatay ng pangit na death. Kasi nga masama sa Kung ano, grabing hirap
hirap ng Kailangan pag death scene ng kontrabida ka, kontrabida. masama rin ang mangyayari sa'yo kasi nagpahirap ka ng ibang tao. Yan. Oo, kasi parang pagka namatay ka na si Well, Ah! Mila, parang... iibahin ko yan. Gawin Yun talaga, ang ganda ko. Ibahin mo na. Kaya nga sa pagbabalik ng sis, malalaman natin kung ano pa ang ginagawa nitong mga kontrabidang ito. Mahal ko si Mark. Hindi ako dapat makinig sa mga sinasabi mo. Maraming kataga na ang nasasambit ng mga hinahangaan nating mga artista sa pelikula. Pero ilan lang talaga namang tumatatak na sa ating kamalayan. O sige nga, sabihin niyong hindi niyo ginaya ang mga famous lines na ito. Ang basura ko hindi ko iniwan. Inagaw mo! Hoy! Marami iba lalaki! At yan? Pinagsawaan ka na pala ng dalawang karet na yan? Paano mo nasisiguro yon? Niyaya na niya ako magpakasal. Hoy! Halika! Makakala mo, hindi ko nababalita kung gaano kalikot yung kamay mo! Tiyak! Ganun din kalikot yung pit mo! Ayan, itong mga kontrabidang kasama natin ngayon, aalamin natin kung talaga nga bang kontrabida rin sila sa totoong buhay. Kung gaano kalapit ang pagiging kontrabida nyo sa totoong personality nyo. Ayan. Totoo ba yan? Meron bang ganyan na talagang masama ugali nyo pala talaga sa totoong buhay? Sige, Yung mga Madam, ganon. magsalita ka. Dagi. Mahilig umamin ka na. Sige na, dali. Sila, hindi nga ako marunong magalit. Uy! Magalit. Hindi ako marunong magalit sa maid, hindi ako marunong magalit sa driver, hindi ako marunong... Eh, paano pag bisit na bisit ka na? Ano ginagawa mo? And I mean, marunong ako magalit, pero it's not as often as most people. Natatawa ako pag nagagalit ako, yung parang ang tengko. Ay, iba naman pala. Alam mo yung nagagalit ako yung una ng ganyan, yung galit na ako, init na ng ulo ko, pero yung natatawa ako sa sarili ko kasi galit na galit ako. I don't know how to get fully mad. Talaga? Eh, paano mo na i-acting yun? Diyan na nga ang trabaho pumapasok. Yan. Yan na nga iyon. Eh, si Ana daw, pag umuwi galing ng trabaho at pagod na pagod siya, syempre, once in a while, lumalabas sa kanyang pagka-kontrabida. Hindi, pero kung ano lang ako doon. Tawag doon, yung pagpagod ka lang, pero iniiwasan ko kasi syempre, diba? Teka, walang pay to, bahay to, magsusungit ako, masama yan, magiging masama ugali ko. Pero sa totoo naman talaga, hindi na mabait naman ako ng konti. Tumutulong naman ako in my own little ways. Nakakapagpasaya naman ako ng tao. So, hindi ko masabi na kontrabida. Kung matatawag mong kontrabida, hindi ko alam kung ano yung bida. Bait yan kasi nagbabayad ako ng buwis. Mahaba yung pila. Siya ang pila para sa akin. Grabe, habang kumakain ako, may pila siya doon. Aminin na natin, lahat naman tayo may pagkakontrabida. Oo naman, Sa oo. point na tayo Malinis, ganon. di ba? Eh, si Oo. Serena daw eh, talaga napakalayo. Mabait ka pala. Hindi naman po masyado. Hindi, kasi si Naida, mistress, loka-loka, baliw, mamamatay tao. Eh, hindi naman ako ganun. Siguro. Sabi mo, hindi. Hindi, yun kasi si Naida. Di ba yung baril-baril? Oo. Hindi naman ako Eh, ganun. si Julia. Ako naman, bilang Sheila, brat, maluho, spoiled brat. Basta brat all the way. Tapos, hindi naman ako lamaking brat. Kasi wala, I had to work for everything I wanted. So parang, wala, malayo Hindi rin. pwedeng gano'n sa pagkatao. Malayo. Eh, si Marjorie. Eh, si Marjorie. Kay Dennis ba nagkokontrabida sila? Hindi, sa kapay lang nagbabalak ng sama. Hindi mo eh. Alam mo, kasi yung role ko sa show, mata pobre. Eh, hindi naman ako ganun kasi nakakahalubilo ko iba-ibang klaseng tao. Oo. Nagiging kontrabida lang ako kapag sobrang pagod at saka sobrang pagod at saka walang tulog. Tapos Yan. tense ka na sa Lalabas taping. talaga yan. May naiiwan na gamit. Alam mo yung mga ganun lang. Pag gutom, di ba? Pag gutom, pag meron. Oo, ganun lang naman. Parang may nangyayari sa akin parang may nangyayari ng gano'n na yung, di ba yung yung buong araw na yun, lagi kang bad. Oo. Tapos yung ang taas ng energy mo. Pag uwi mo, medyo bad ka pa rin. Tapos hindi mo pa siya nare-release lahat. Parang, teka, ano na naman, ayoko. Masyado naman na-internalize yung At saka character. ako pag sobrang galit talaga, umiiyak na lang ako eh. Hindi yung character, hindi ganun. Oo, frustration na lang. Ganun na lang ako talagang inis na inis na Pagpikon ka rin talaga, oo. Eto na din, nag-acting ka dyan. Ay, ako ganito talaga ako Meron ba kayong mga realization na gano'n? Like, yung meron dun isang time na may linya sa akin si John Lloyd, yung brother ko si Adrian. Biglang sabi niya, ganyan, ganito. Sabi ko, me like that. Sabi ko, teka, ako yun
Lumalabas sa totoong pagkatao. Narinig mamak. Di ba? Pag uma-acting ka, laging yung last mong line, may ganyan ka. Tagal-tagal na ka ba? Yung reaction shot, ang tagal. Minsan, pag may argument na kami ni Dennis, ganyan-ganyan, yung nakaganyan. Ang tagal pa ng ganyan. Nagre-react na sa Ay, nako, si Dennis. Hintay ka ng cut. Cut na. Oh, tama na. Kasi ang tagal na. Nagagawa mo ang time. Sabi ko na nga ba si Dennis na nakaka-experience sa lahat ng yan eh. Siya lang ang nakakaalam. Si Dennis pala ang pinakamalaking bida. Hindi lang siya komedyante, isa siyang bida. Paano niya hinahandle ang misconception nga ng mga tao na ayun na nga. Masama talaga kayo. Oo, masama talaga kayo. Yun talagang gano'n ang tingin sa inyo ng mga tao. Kasi aminin na natin, especially, if the show that you're part of is sobrang popular, di ba? Di ba parang, wala na, sorry, pero gano'n na talaga ang tingin Tingin nila sa'yo. Ako sinasakyan ko. I enjoy yung sinasakyan ko. Because they enjoy it. Hindi. Kasi ini-enjoy din ng tao eh. Kumbaga, hindi naman siya galit na yung malalim yung galit sa kanila. To them, it's more parang novelty yung dating. Yung galit nila. So pag nakikita nilang nagtataray ka, diba, tatawagin ako sa kali, oy, si Sally. Sabi ko, that girl. Gaganon ako, yung, tutuwa sa rin. Siya ngayon. So, I mean, sakyan mo na lang. Because, naaliw sila nakikita ka ng gano'n. Why not? Yeah. Ako palagi nakasmile. Ako with people I don't know, like kunyari naglalakad ako sa mall or like naglalakad ako sa isang public place tapos hindi ko kilala yung mga tao. Parang I make it a point na Pleasant ang mood mo. first. Yun, palagi nakasmile. Para pag pagod ka na, no? Ako hindi ako pupunta sa public place. Pero pagkakilala ko yung tao, kunyari, oy, Julia, napanood kita sa ganyan-ganyan to, taray-taray mo. O, ano ngayon? So? Parang, Depende yan sa mood. If you're really in a bad mood, wag ka na lumabas. Kahit naman hindi ka kontrabida, di ba may mga oras talaga na wala ka sa mood mo. May mga oras na nagiging kontrabida. At saka, mas maganda yung kontrabida. Tapos kahit magtaray ka, in character ka, pero alam mo yung mga sobrang wholesome sa Pag sila nagtaray, yung mga sila. bida. Tapos, mas mataray pa pala sa akin to pala in real life, di ba? Yun ang... Si Ana minsan daw may bata, ang sabi sa'yo, nilapitan mo ba yun or something? Sabi Kaya sa'yo, don't touch me! Hindi kasi naglalakad ako. Kwento rin ako doon. Yung mama niya, ay, papanood ka na sa ganito, ganyan. Aliw siya sa akin. Picture naman, family picture. Yung bagets. Ay ko, come on, little boy. Tita. Don't touch me! She was Yung anak mo, pag mumulestyo, come on, little boy. Maski naman yung anak ko, hindi ko. Akala yata mumolestahin ko siya. Ito rin si Serena, meron daw sasampal sa kanya. Ano ba, sasampalin ba? Sasampalin. Yun. Parang, basta may racket na rin sa Bataan. Tapos, nung tapos na, sabi nila, well, sorry kasi dapat sasampalin kita kanina eh. Hindi na lang, mabes Kasi ako na lang gagawa. Yun. Si Buti na Julia. lang hindi nangyari. Hindi ako binagbentahan sa Manila Zoo. Sa Manila Zoo. Ano yung binenta sa'yo? Hindi kasi... Elepante. Hindi pwede Hindi ako magbenta. pinagbentahan ng Friday. Kasi nag-taping kami doon for like, this show. Hindi ganun. Gusto ka ng soft drinks. Kaya siya pinaguha ko next mo ng water. So, manang papili ng, kunyari, food, yan, pabili ng crackers. Pinagdamutan. Ay! Ayoko, kasi inaaway mo si Pachochay. Kasi ko, ho? Inaaway mo yung si Judy Ann, ganyan. Ito, ayoko. Nung una, akala ko naglolo ko lang. So, tumawa ko, hindi man. Ayaw talaga. Seryoso. Hindi, ayoko. So, Ayaw! Avid fan ni Judy. Malamang, oo, malamang. Si Maylin, papaluin ng payong. Why not? Ganun din naman. Ano nangyari? Wala, bumibili ako ng bathing suit ko. Sa Cebu. Ay, nagbabayad ako. And then there was this lady, nakatingin siya. Akala ko naman, yung... Fan, oh. So, pay. Yung tingin niya sa akin, yung galit na, masamang ugali mo! Tapos yung attack na talaga siya. Kasama ko si Bibo, yung manager ko. Sandali ho! Wala ko na, kasi yung first encounter ko, kasi, oh my God! Papaluin ka ng payong! Attack na to, attack! Realization yun na oh my God, ganit talaga sila sa akin. Kasi yun yung umpisa pa lang ng Sally. Akala ko man, yung sasabi na naiinis sila sa'yo. Inis-inisan lang. Natutuwa pa kayo. Pero hindi dahil salit sa buto yun. Alam mo, usually, yung mga apektado sa ganyan, yung mga matatanda, yan ang sobrang affect. Ito si Marge. wala, yun lang, yung
yung dun sa grocery na nangyari at saka yung, alam mo yung mga corny na mga nanay na pinipilit nila yung baby pa picture sa'yo. Ay, idol na idol ka nito! Samantalang 5 months old lang yung baby. Tama ba yun? 5 months, idol na ako. Diba? Yun na nga. Or pag hindi, walang nagagalit sa akin. Nagtatry lang ako yung pag nasa restaurant kang nanginginig ka sa gutom. Pa-picture, uwi na kami kasi. Ganun. Ay, nako, di umuwi kayo at kumakain pa ako. Ganun lang. Ganun lang. Advantage din ng pagiging kontrabida. Pwede. Pwede mong gawin yun. Oo. Si Janice, hindi pwede niyang gawin yun. Ay, hindi pwede. Si Janice. Hindi, gagawin ko nakasmile. Naalala ko, di ba sa Flor de Luna, yung mga kontrabida, no, pumupunta pa isang jeep, di ba, Janice? Oo, pupunta sila. Para awayin yung kontrabida. May ganun talaga, hindi na-involve sila talaga sobra. Kasi it becomes a part of their life. You become a part, your lives become a part of their everyday shows life. that the biggest quality of the Filipino audience is empathy. Yeah. Yes. Diba? Pero hindi sila nag-empathize sa mga contributors. Sorry na lang kami. Ay, pero mamaya, nako, gigimik po kami. Ano kaya ang gimmick na gagawin namin sa inyo? Ay, pero walang sakita po ito. Walang sakita po ito. Walang bisikal, ha? Magbabalik po kami. Siyempre, kasama pa rin po natin sila. Ngayon, alamin naman natin, sila kaya ay may mga iniidolong mga nagkokontrabida din. Alamin naman natin kung yung bang ginagawa ba nila, yung ginagawa ng kanilang mga idol. Sherry Hill. Oo, ultimate. Grabe talaga. Yung beautiful. Beautiful, glamorous, classy. Pero pag wala sa eksena, ang bait. ganda, Ang bait, ang pleasant. Oo, hindi pala marunong manampal. Oh. Oo, kasi may eksena kami dati nung sasampalin niya ako. Alam mo, nanginginig siya dahil sabi niya, I don't know how. Alam mo, Sherry Hill, Di ba ikaw si Lavinia? Ganun niya. hindi alam mo sa paano kanya. i-place yung kamay na dahil hindi talaga niya ginagawa. Sabi ko, wow. Uy. Yan ako. Yan ako. Si Ana. Si Sherry Hill din sa si Rita Gomez. Rita Gomez. Yossi Kilay. Saka talagang nakita ko pati sa palita. Siya lang yung pinakamataray doon sa dedication doon. Ay, Ano yung sinulat niya? nakalimutan ko. Basta siya the sexy and beautiful. Channeling. Lahat ng parang hulsam-hulsama pa, mga panahon na yun, diba? Siya hindi. Kiber niya. Rita Gomez. Oh, diba? Ay, taray. Ito, ganda. Idol. Si Zarina. Sherry din, and si Miss Celia Rodriguez. Ay! The eyes. Ay, nako! Scarf! Scarf! The scarf! Si Taray. Julia. Parang resounding yata pangalan Sherry Hill, pero ako rin, galing kasi parang she's like so smart. Tapos parang gusto galing. Tapos si Berry Davis, yung, sa ano pa yun eh? Mga 50s pa yung Berry Davis. Tsaka si Tita Mids! Ayaw Tita naman! Figueroa. Classic yung si Tita Mids. Pero yung one side of her na I saw, na hindi masyado nakikita ng mga tao, may sense of humor si Tita Mids. And it's like really funny. Nakakatawa si Tita Mids. So off-cam, she's like really funny. Pero on-cam, parang Ang taray. nakaka-intimidate. Yeah, that's the word, intimidate. Ikaw, Mark. Si Armida. Aside from Sherry Hill kasi very glamorous din siya, tsaka si Celia. Si Tita Armida kasi, yun, nakaka-intimidate talaga siya. Sa mga palabas sa kontrabidas, sino namang bida ang gusto niyong parang type na talagang Apihin. alipustahin? Huwag ganun. Bakit naman ganun? Yung, parang ang sarap ko Sharon. Oo, yung si Sharon. Bakit? Wala. Kasi nung bata, I grew up watching Sharon Cuneta movies sila ni Sherry Hill. So parang pwede mong kawawain, pero hindi rin masyado nagpapakawawa. Gusto ko yung mga api na hindi inaapi. Ha? Gusto ko mga api ng kontrabida. Yung Sige, sino? Para maiba. Si Bella Flores. hindi ko kaya yun. Sobra. Ano kaya, hindi na kaya si Bella Flores. Gusto ko confrontation, Sherry. Ayan. Yung talagang patigan tayo, Kakabugin 3 mo pages. siya. Magkokontrabidahan kayong dalawa. Ayoko kasi ng api Kawawa na na nga eh. Kasi naapi Dali-dali. na nga yan so many times. Dami na nga niyang kinita, kakaapi sa kanya. Gusto mo ngayon apihin yung ng aapi? Api. Sige, mag-aapihan na tayo ngayon. Explain ko muna, ha? Ang game po namin ngayon, meron kami ilang mga 5 numbers. Sinilma sila. Pipili sila ng number. Tapos kung ano mapili nilang number, yun ang senaryo na ibibigay namin sa kanila. From 1 to 5.
Okay? Are you ready, girls? Yes. Isa natin sa Rina. Fine. Choose 1 to 5. 4. 4. Ito, mayamang may-ari ng lupa na nagpapalaya sa mga mahihirap. Sila ang mga mahihirap. Sige, apihin mo. Asa sila yung mahihirap? Ako yung mayaman. Ikaw yung mayaman. Sila, apihin mo sila. Dali. Hirap. Naku, ang hirap ang pwede. Ganito na lang. Dali. Ate, Kahit chest ano, out. mag-invent lang. Chest out. Ganun pala ako na yung feel ko. Kahit ano na. Kahit Sabihin anong ko. damayan mo ka dyan, nakasyenda. Kaya palang baho-baho dito eh. Dito kayo. Mga amoy lupa. Bakit pwede pa kayo maalis dun sa lupa ko, ha? Alis na ngayon na, ang baho eh. Nangangati ako. May lupa. Maawa kayo sa amin. Wala kami matitiran. Please, Mama. Ano ba yun nakakatawa? Alam mo yun? Kailan ko wala kayong makain. Basta umalis na kayo ngayon na dahil ang baho talaga eh. Gosh! Siya po may kasalanan. Mutot siya ng mutot eh. Hindi naman po kaya pagkamun niyo yung naaamoy niyo. Sige ko! Hindi ko pa-take. Sige na. Alis na. Ayoko. Walang karapatang kumontra. Ko naman. Kawawa. Next! Yay! Grabe. Sino ba next? Si Julia. Me? 5. 5. Isang veteranong singer-performer na umuusok ang tenga sa mga pasikat na baguhang performer. Lavinia ba ito? Oo, Lavinia. Oh my God! Lavinia, ikaw ba yan? Oh my gosh! Pumili ka sino si Dorina. Dali, Ay, pumili teka. ka sa kanila. Sino si Dorina? Sino? Ikaw na lang, Maylene. Masarap ka kalaro. Okay. Lumalaban. Oy, wag ka lalaban, ha? Hindi ako Dorina. Ay, dahil mo dapat you're nothing but trying hard. You're nothing but a second grade. Malamig ang tubig! Wala akong dalang extra panty. Okay, wawa ako. Teka, buksan natin ng konti. Mahirap yung tracking. Okay. Proud singer ako, proud singer. Ano ka? Isa kang up-and-coming star. Yan, grabe. Oo. Sino ako? Ako si Boy. Ikaw yung manager. Ikaw yung manager. manager. Ikaw yung manager. Ever. Si Jay Ilagan o si Chanda Romero? Hindi, ang si Bibo. Si Bibo Alboleda. Boleda. Sino si Tonton? Ikaw si Tonton. Game na! Dali. May exercise pa talaga. You and you guys get out of here because you guys do not know how to sing. Please, you are irritating me, so please get out of here. And you, what are you doing here? Are you a singer? Are you? He's my manager. He's your manager. Bali. I know you. Bakit po? You're this chick. Sing this stupid song somewhere. You know what you are? You are nothing but a second-rate, trying hard, copy dog. Bakit hindi ko kaya? Julia? Nanalait ka? Kakainis. Dali, Ana, ikaw. Ano number? 2? 2. Isang mang-aagaw na boyfriend ang pinagmamalaki ang mga kaahasang ginawa sa mga kaibigang na agawan niya ng jowa. Ano daw yun? Ang bilis. Ay, diba? Kahit ako nakaintindihan yung sinabi ko eh. In other words, isa siyang mga agaw. Period. Isa kang ahas. Dali. Chinese literal. Teka. Kapag malaki mo sa amin na ikaw... Dito ko yata yung panty mo. Part yun. Character yun. Ano ba yun? Ako na naman! Oh my God. Bakit yun? Hindi ako mapatol sa babae. Not worth it na tignan kita. Di hamak naman mas maganda ako sa'yo. Ikaw. Pa-English ka pa. Wala naman tayo sa States. Alam mo, kahit anong gawin nyo, ako ang pinakamaganda sa inyo. Kaya, hindi ko nga alam bakit nyo ako sasabihin mga agaw eh. Hindi ka naman agaw eh. Akin talaga sila lahat. Okay naman.
Marge! Oo, Amaya, si Marge. Bago tayo lumayo, wala kang personalan, ha? Trabaho lang ito. Guesting lang for fun. Oh, Maylene, ikaw. Ano May sa'yo? purong ka na, wala tayo sa 3 and 1 na lang ang natitira. 3. Okay. Quiet! Hoy! Isang nagmamalaking tunay na anak nang aalipusta sa mga inampon ng kanyang mga magulang. In short, isa kang Gladys Reyes sa Mara Clara. Oh my God, bata pa ako nun, di ko alam yan. Ay, nakakainis. Pagkakainis si Maylene. Okay. Nang aalipusta sa mga... Ano yan? Mga ampon Ampon ng mga, oo. Ampong Kunyari, kapatid. ito yung tunay na anak. Anong ginagawa mo rito? Labas! 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 Gago ba? Mabait ka. Labas! Labas! Away na! Labas! Wag ate! Wag! Labas! Labas! Sinabi ng labas! 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 Ikaw! Diyan ka lang! Paypayan mo ko! Paypayan mo ko, dali! Paypayan mo daw siya, dali. Yan! Lakasan mo pa! Luka-luka! Si Marge! Natira na akong Si Marjorie! Ang ganda ng pwesto mo, Maylene, ha? Marge! Makinig ka. Isang madrasta pinagalitan ng 4 na dalagang anak ang kanyang asawa. Ano? Sandali nga, baka Wayne ko ano to. Pinangalanda ka ng posisyon niya sa pamilya ngayon at ganito. Inaapi mo na lang yung anak ng asawa mo. Yung 4 na yan. Oo. Pagmamalaki mo sa kanila na ako na ang asawa, ako na ang bagong dito, Reyna. Ako ang masusunod. Mami! Okay, makulit ha sila. Okay, game! Hoy! Kayong 4 ha. Kung noon pinagbibigyan ko kayo, ngayong kasal na kami ng tatay mo, hindi na ako papayag ha. Mula ngayon, ako ang masusunod sa pamamahay na to! Wala nang nanay ninyo. Ako na ang pumalit sa nanay ninyo. Paano, Daddy? Sisiguraduhin ko na kahit anong mangyari, wala kayong makukuhang mana. Lahat yang mapupunta sa akin. Naiintindihan ninyo? Mapupunta sa akin! Hindi po. Ganon! Paano kami? Magbabalik ko ang sis! Kung noon, hindi ko kailangan ng store. Marami ng mga kontrabida roles ang nagampanan ng di mabilang na artista. Kami dito sa SIS, pumili kami ng top 7 kontrabidas of all time na hinahangaan di lang dahil sa galing sa pag-arte, kundi taglay nila ang tatak ng pagiging isang kontrabida. Alam na natin na kontrabida talaga sila. Pero ang gusto kong malaman, gusto nila talaga maging kontrabida sa talang career nila. Hindi. Ayan. Hindi naman. Hindi naman. Kasi like before, when I started, medyo mabait ako, ganyan-ganyan. Minsan, meron akong mga roles na naging monster ako. Monster! Oo! Naging gagamba ako tsaka ahas, no? Oo, nananit yun. Ayun. So, yung iba-iba yung gusto kong tahakin na characters. So at the moment, it's just At that. the moment, medyo masama ugali ko. Pero yan, next time, next month, next year. We'll never know, baka, di ba? Bakit mo naman sinasabi, tiring ba talaga maging kontrabida? Uy, sobra. Nakakapagod. Kasi unang-una yung nga sa mata pa lang, yung magsistiff yung jaw mo, yung... Boses. At saka kasi yung pagka-kontrabida ko is lagi akong galit. Yeah. Talagang Kasi sobra. kanya-kanyang kontrabida style. May Sigaw ka ng asayan. sigaw. Ako, sigaw-sigaw, nanunugod. Yung talagang ganun, piko na. Hysterical kontrabida. Mine is easy. Kasi ako, asar Intern. lang. Asar lang Isang siya. malaking pang-asar lang ako. Yun yung attack na gusto ko kasi talaga. Yung Panloob nangungutya lang na nangungutya, tapos tawa lang ng tawa. Iba yon, iba naman yon. Ayaw ko sa kasi kanya yung ganyan, nakakapagod nakakapagod yan. Pagod talaga ako. Kailangan ko talaga lagi ng... Sumisigaw. Nanginginig ako pagkatapos lagi. Mabigyan kayo ng chance na magkaroon ng isang major role sa isang pelikula o telebisyon. Anong pipiliin niyo pa rin ba ang kontrabida? Let's say, Maylene or Ana, gawin na kitang bida. Ano, mamili ka, bida o kontrabida. Anong pipiliin niyo? Ay, depende sa script. Sa akin, ano, Sino mas exciting? Sinong mas okay gawin, ano?
Minsan, it doesn't necessarily mean na kung mas mahaba ang role mo, mas ano. Oo, hindi. But ako the kasi mas kind of importante ano. pa rin kung saan ako nag-enjoy eh. Exactly. Kung may ano yung character niya. Sa kontrabida naman kasi masasabi natin, di ba? Para kasi spice yan di ba? Na parang mahalaga siya doon. So, ang sarap papilan. Kumbaga, ang haba na pwede yung magawa. Oo, siya nagpapagulo ng buhay ng bida eh. Oo, yun ang Nagtatanggal ka ng mga buhok mo. Ang sarap ng buhok ni Ana, nalalaglag dito. Nalaglag eh. Nalaglag ba? Hindi, tsaka kasi alam ko na type niya si Julia Roberts at gusto niya mga pelikula gawin parang si Julia Roberts. Ang layo ata. Hindi kasi hindi pa ako nakakagawa. Yung mga nauna ko parang mga naive lang. Pero may halong sexy. Naive ba yun? Hindi, yung mga una kong pelikula. Naive pa yun? Naiba. Naiba lang ngayon, di ba? Medyo, siguro kaya ko rin naisip na baka kanila ako kinuha doon sa pagkokontrabida. Kasi kailangan, yung character ko kasi sa Ikaw Lang Mamahal, yung pagka-sexy na, yung naughty ka lang. Tapos, yung kay Julia Roberts. Kasi di ba nakagawa ng feel good na yung mga may kilig. Sweetie. Dapat hindi kaya nauna yun sa ginawa mo na. Dapat nauna yung squeaky clean. Ano sa tingin niyo ang pinakamalaking contribution ng isang kontrabida sa storya? Ay, wala Is nang the story tao. itself. Dahil kung walang kontrabida, Walang walang istorya. Correct, conflict. Walang iiyak. Isa po sa mga goal ng mga artista, ang makilala sa larangan ng pagganap, di ba? Sa tingin niyo ba, ang pagpo-portray niyo ng kontrabida, yan ang magiging daan para kayo ay maging award-winning? Why not? Pwede rin. Pwede. Minsan madaling umiyak, Vicks lang katapat ng ibang artista. Pero ang kontrabida, walang Vicks. Talagang emotions talaga. Grabe. So, Parang halo-halo, ang dami mo kailangan isipin talaga. ang bida kasi isa lang look yan, tutulo ang luha, walang expression, ganyan. Ang kontrabida, piniplay up mo lahat. Lahat, overall Yung impact saan mo kukunin yung galit mo? Sa talampakan, sa puson, o saan? Di ba? Hindi mo alam, totoo yun. Sumasarap pala. Ayan na. It's very therapeutic. Ay, oo, sobra. Minsan See? yung littlest things. Ano, Jenny? Ano yung sabi mo? See? Minsan it helps to express your, yung angst. Ay, at saka at saka mahirap pag nagkontrabida ang bida, mas masamang magalit yon. Oo. Mag-ipon ka na lang. Try mo. Mag-ipon ka na lang. Kailangan labas mo. Ang tensyon. Na-try ko na yun. Okay. In real life yun sa'yo. In real life yun sa'yo. Yung sa set lang. Try na nga niya sa isang pelikula. Tagal na nun. Ngayon ay hindi ko na nga rin alam yan eh. O sige, anyway, marami pong salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Gusto ko lang sabihin sa inyo, eto po sila, hindi po sila totoong kontrabida. Huwag kayo magalit sa kanila. Ano lang yun, trabaho lang yun, walang personalan. Trust me. Yes. Thank you very much. Magbabalik pa po ang Sis. Ang sarap, ang enjoy. O inuubo ka. Inubo ako sa mga guests natin. Grabe, ang saya po. Mahirap siguro talaga maging kontrabida rin. Hindi, kasi kahit pa paano, alam mo, paglabas mo ng bahay, tinitingnan ka ng mga tao ng kakaiba. Tsaka din lang, yung pag-portray mo rin na rin, nakakapagod. Sabi nga ni Marjorie. Nakakapagod talaga. Nakakapagod ka nga Nakakadrain ng magtrabaho. energy. Yes, Lalo pa correct. kung lagi kang galit. You know, it takes more muscles to frown than to smile. So, smile kayo parati, okay? Kaya huwag kayong maging kontrabida. Wag. At saka wag natin silang isipin na ganun talaga sila. Sila po yung nagtatrabaho lang. Oo naman po. Oo, ganun talaga yun. Role lang po yun. Kaya salamat po sa pag-join nyo sa amin today at gusto rin namin po pasalamatan. Ang mga bida sa buhay namin. Correct. Katulad na lang ng F&H for my clothes. Human for my clothes. Bambi Fuentes para sa beauty namin. Siyempre, ang Wade Shoes sa Glorieta 2 3rd floor. Chloe para sa eyewear. Chloe Optical Works. And Medical Wellness Plaza. Center. Medical Plaza Dr. La Canienta. Sa Annapolis Green Hills. Ano ba ba? Correct. Sino pa papasalamatan natin na hindi na... Salon de Manila. Yung mga nanonood sa atin, di ba? Thank you. Magbabalik po ang Sis sa susunod. Bye! Sino ba talaga? Sino ba talaga ang kontrabida sa buhay mo? Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, F&H Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar,
La Germania, Human for My Clothes, Salon de Manila, Janelyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, The Barnyard, Play and Display. and Union Square. Alam ni Janice yan, dahil doon siya nanggaling. Yan ang kinalakihan niya. Lahat ng klaseng kontrabida. kontrabida na experience ko, Lahat ng kay lalaki. Tsaka hindi ko kaya magtaas ng kilay. Hindi mo magtaas ng Hindi ako marunong. Labas! Sinabi ng labas! Mapatog sa babae.